Buenos dias, damas y caballeros. Durog itong si Senator Robin Padilla kay former senator, former former justice secretary, and now party list mamamayang liberal party list representative Leila de Lima na sinabi na hindi dahil opposition ka, you should take the word literally. Kumbaga, hindi dahil nasa opposition ka, oppose ka na lang for the sake of opposing. Para lang mag-oppose ka lang. Kumbaga, mema ka lang, may masabi ka lang na pang-oppose. Kumbaga, dinurog ni Leila de Lima, pinahiya at nilekturan itong si Robin Padilla what the concept of being in the opposition means, or being in the minority means. Si Leila de Lima rin naman nasa minority rin ng House, pero hindi ibig sabihin lahat na lang ng mga palisiya ni President Bongbong Marcos or mga programa ni Boji D na Speaker of the House ay ino-oppose nila. Nakikita naman natin as Leila de Lima is in the forefront sa investigasyon or sa prosecution o pag-file ng pag-endorse ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. But at the same time, binabanatan rin naman niya si President Bongbong Marcos dahil sa pagpatay nito sa ICI, Independent Commission for Infrastructure, o kaya pag hindi ito pagsuporta sa bill niya, hindi ito pag-declare as urgent yung passage ng bill to create a permanent and stronger ICI. So na-vlog natin her criticism on that, and yet suportado siya dito sa impeachment ni Sara. Kaya sabi ni Leila de Lima, being in the opposition does not mean objecting to everything that the majority does. She was reacting to a statement from Robin Padilla na dahil daw nasa opposition siya at sila, iba-block daw nila itong pag-convene ng Senado ng impeachment court. Iba-block nila ito, as we reported earlier. So kasi sabi niya, role daw yan ng minority to oppose everything, at hindi daw sila pwede sabihan na bias sila kasi nasa opposition sila. Pero sabi ni Leila de Lima, kaya kung ino-oppose mo lang for the sake of opposing, hindi ka na opposition, kundi obstructionist ka na. Obstructionist, yung pinipigil mo lang yung pangit o magandang program dahil opposition ka. Hindi ka opposition, obstructionist ka. Sabi niya, pag ganoon na lahat na lang i-oppose ng minority, you're no longer a genuine minority. You would be considered an obstructionist. Sabi niya, ang minority ay dapat magbigay ng check and balances to the majority and to speak up sa mga maling programa. Good morning. Maling programa or palisiya. Kung tama, suportahan. Kung mali, punain, i-criticize, and then wag suportahan, iboto against it. Pero hindi yung mag-object na lang for the sake of objecting. Obstructionism na yan. So sana naman matuto si Robin Padilla dito sa legal or legislative lecture binigay sa kanya ni Leila de Lima. Kasi hindi naman ito totoo sinasabi ni Robin na i-oppose nila dahil against sila dito. So dito ang
This is something for the benefit of the Filipino people. I-object nila ito or pipigilan nila yung impeachment dahil sa loyalty nila kay Sara at hindi dahil sa loyalty nila sa interest ng taong bayan na gusto rin makita na matanggal sa pwesto yung mga magnanakaw. So again, we go back to our electoral advocacy na please naman, itigil na natin yung pagboboto sa mga ganitong opisyalis na may ganitong mindset. Bobo na nga, bias pa. Kumaga wala since naging senator, wala pa ako nakitang major accomplishment na nagawa ni Robin Padilla, either sa mga pahayag laban sana sa China, pro-China siya, sa pahayag laban sana sa mamamatay tao ng mga Duterte o magnanakaw ng mga Duterte o anak na bilyonaryo, hindi rin niya ino-objectan ito. So wala talaga siyang nagawa. He is just wasting our money, wasting the position, at sana sa iba na lang napunta ito. So wala na tayong magawa. Anyway, patapos na rin yung termino niya. So sana he is up for re-election. Sana naman, please. We should learn from this experience. Wala talaga kapaki-pakinabang itong senador na ito. He doesn't even deserve the name senator. Meron naman dyan, wala talagang kukote, wala talaga. Pero at least naman hindi kahit papaano. Si Lito Lapid wala din naman pakinabang, pero kahit papaano hindi naman well, before Duterte siya, pero ngayon at least hindi naman nagsani puwersa sa mga Duterte at hindi naman nagsasalita pabor sa mga Duterte o pabor sa China. So kumaga kung useless ka lang man, no talk no mistake ka na lang. Pero ito si Robin, useless na nga, pero ang dami pang satsat, hindi sa mga issues pabor sa taong bayan, kundi sa mga issues nakakasama or kontra sa interes ng taong bayan, including yung kanya, yung pro-China stand niya, pro-Duterte stand, pro-killer stand, pro pagnanakaw stand. So kick out na natin, baka tatagbo ito for election. Wag na, ipalitan na natin siya kay Leila de Lima kung tatagbo ulit. Kung hindi tatagbo sa pagka-presidente si Leila de Lima, kung hindi siya napili to run as the unified candidate ng third force o ng real opposition, then suportahan natin kung tatagbo ito pabalik sa Senado. Let us return Leila de Lima back to the Senate. Dapat makuha niya yung pwesto ni Robin Padilla. We need her in the Senate. Okay, so hanggang dyan na muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all, and see you in my next vlog.